Pag founded ka sa Panginoon, sa Kanya ka nakaangkla, yung kumpiyansa mo, whatever it is, ang sarap maging Kristiyano. Pag-uusapan po natin yan is we want all of us to be encouraged to live an opposite life in this very dark world. And yung pag-aaralan po natin sa Book of Corinthians, alam nyo, hindi ho nalalayo yung itsura ng kadiliman ng mundo nila. Yung letter ng Corinthians, ang dami hong in-address dito ni Apostol Pablo. Yung mga sumbong na away-away, kaguluhan, and yung mga inquiries. Paano ba namin gagawin ito? Kaya nga, pag fast forward lang no, sa chapter 6, di ba, makikita natin doon in chapter 5 na, oh sige, you are a free person, you have liberty, but hindi lahat ng pwedeng gawin makakabuti sa'yo. Yung mga sinasabi na pagkain para sa tiyan o sex para sa katawan, hindi na yung ganon. Hindi na yung applicable sa atin. Kaya nga, just try to imagine how hard it was for the believers in Corinth para mamuhay ng tama. I don't know about you, but for me personally, ang hirap na mag-social media. Nag-try ako nung pandemic na maglabas ng mga video sa isang mga platform. Kaso ang hirap po kahit na gusto ko lang mag-browse at makita kung ano ba yung mga ginagawa at pinagkakabalahan ng mga kabataan ngayon, kahit hindi mo naman hinahanap, lalabas at lalabas yung mga bagay na pwede makapulyot ng isipan mo. And I don't know about you, kaya nga dapat maganda, we take it by heart, itong pag-uusapan natin na we live the opposite life. So paano natin gagawin yon? Sa letter, may kita natin, pwede natin hatiin sa apat na segments or parts, yung mga applications, how we can live the opposite life. The first thing that we need to do is to make Jesus your foundation. Can you please read that? Make Jesus your foundation. Gawin mo daw pundasyon ng Panginoon. In 1 Corinthians chapter 3, verse 10 to 11, ang sabi dito, sabay-sabay po tayo, basahin natin. According to the grace of God which was given to me, like a wise master builder, I laid the foundation, and another is building on it. But each person must be careful how he builds on it, for no one can lay a foundation other than the one which is laid, which is Jesus Christ. And we all know the context, kung naalala nyo na pag-usapan lang last Sunday. Diba, yung pagtatalo ng mga tao sa Corinth, is yung iba, sinusundan nila yung tao na ginamit ng Panginoon. Now, I don't know about you, but ako, maraming beses ako napunta sa mga construction site kasi ang tatay ko ay nangongontrata dati nung buhay pa siya. Civil engineer ho ang tatay ko. At pagka bakasyon, ang isa sa mga sinasabi ng tatay ko, basta pwedeng pagkakitaan, pag-aralan mo. So, hindi ko gusto yun nung bata ako kasi nung bata ako, elementary, ginagawa na ako ng tatay ko construction worker. Diba? Magwe-welding, magpuputod ng bakal, may gamit naman minsan. Gusto niya pabutas sa akin yung pader na gamit lang, martilyo, tsaka malaking pako. Kasi gusto ng tatay ko ma-experience yung trabaho. Pero during that experience, hindi ko pa nakita yung tatay ko, na binabati niya yung mga tao niya, whether foreman o mason, o yung naghahalo ng semento, at sasabihin niya, ang galing mo naman maghalo ng semento, sobrang ganda ng pala mo. Nasusundan niyo ho ba? Kasi sa atin, minsan nakakalimutan natin, katulad na sinasabi ni Paul, bakit kayo masyadong sumusunod o inilalagay ninyo yung kumpiyansa niyo sa tao, forgetting na ang tao na ginagamit ng Diyos ay instrumento lang. Kaya nga ho sa atin, siguro moving forward sa mga nanonood, even online, mag-ingat ho tayo. Especially dun sa mga fina-follow natin na tao, wala namang masama na i-appreciate nyo sila o, siguro sundan o pakinggan lagi yung mga tinuturo. Pero wag naman sanang darating sa pagkakataon na mas importante na yung sinasabi nila kaysa sinasabi ng Bible. Kaysa sinasabi ng Diyos. Na minsan, we try to associate ourselves para lang masabing, eto yung alam ko, kasi ito yung mga binabasa ko. Tandaan nyo, lahat sila ginamit lang ng Panginoon because of His grace, kaya naging effective. Pero dito, if you want to live an opposite life, na gusto mong sumalungat sa takbo ng mundo at mamuhay ng naayon sa kalooban ng Diyos, ang sabi dito ni Apostol Pablo, yes, wag niyo kaming tignan. Grace lang ni Lord to.
But make sure that if you, okay, you want to build your life on a foundation, make sure na ang pundasyon ng buhay mo si Jesucristo. And it's very important. Kasi pag mali yung pundasyon mo, hindi ka tatagal. Alam niyo, sabi ng tatay ko, yung pundasyon, ito yung nagde-determine ng laki, hugis, o yung lakas ng struktura. Kung mahina ang pundasyon, madali kang gigiba. Ano bang ibig sabihin mo doon, Brother Julius? Mag-ingat lang ho. Kasi minsan, hindi naman tao, pero sometimes systematic theologies. Diba? Yung mga bagay na inilalagay mo yung kumpiyansa mo sa mga ganong sitwasyon, na minsan mas mahalaga na siya kay Kristo. Kaya nga ako po, every time na may encounter, isa sa mga question ng mga leaders natin dun sa Samal Retreat. Kaya Jules, anong ginagawa mo pag may mga na-encounter ka na tao o mga Kristiyano na mahilig makipagdebate o kaya tinatanong ka, ano ba yung mga ina-adhere mo na systematic theologies? Una sa lahat, lagi ko sinasabi sa kanila, sinasabi ko lang Kristiyano ako. Tama na yun. Christian. And sometimes hindi ina-accept yun ng ibang tao. Lagi ko sinasabi, bakit ko ba kailangan sabihin kung eto ako o dito ako sa ganitong kampo? Ayoko mag-create ng faction. Yung pananampalataya ko, totoo naman, kay Kristo, hindi ko sinasabing masama mag-aral ng theology. Maganda ho, no? I encourage you to study. Kung kayo, tinawagin ng Panginoon para maglingkod, magbahagi ng kanyang salita. Pero dapat lang isipin natin mabuti na hindi po dapat doon lang nakaangkla yung ating pundasyon sa buhay. Dapat na kay Kristo. Hindi sa tao, hindi sa kung anumang karunungan, pero dapat na kay Kristo. So anong meron doon sa ganong pag-uugali o ganong pagkatao? Like for example, when you go to Colossians chapter 2, verses 8 to 10, ang sabi ho dito ni Apostle Pablo, beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the traditions of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. For in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily, and you are complete in Him, who is the head of the principality and power. Ang kagandahan ho, pagka ikaw nakatayo ka sa pundasyon na kung saan na kay Kristo yung pananampalataya mo, malinaw sa sarili mo, puso at isipan, secure ka. Hindi ka dapat nanliliit. Yung identity mo, hindi mo binabase sa kung anong ginagawa mo ngayon sa ministry. Nasusundan niyo ho ba yung sinasabi ko? Ang kagandahan, pag ikaw na kay Kristo, katulad sinasabi dito, hindi ka basta-basta madadala nung mga katuruan na makikita mo online o nasa TV. Kasi alam mo, you have nothing to prove dahil na kay Kristo ka na. Natanungin mo ang katabi mo, si Kristo ba ang pundasyon mo? Ang kagandahan, no, pag naintindihan mo yung doktrina na si Kristo yung pundasyon, yung sentro ng buhay mo, ito yung pinanggalingan eh. Okay, ang sabi dito sa verse 6 and 7, therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Minsan, nagamit ko na yan sa preaching ko dito pero gusto ko lang ulitin. Ang kagandahan, no, pagka ikaw ay founded sa Panginoong Jesucristo, maiintindihan mo yung sistema kung paano tayo naligtas at kung paano tayo namumuhay ngayon bilang isang Kristiyano. Tingnan niyo kung mabuti. Ang utos ho dito ay tayo ay lumakad at mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Panginoon. Yun yung ibig sabihin niyan walk in Him. Paano ka daw maglalakad bilang isang Kristiyano? Bilang isang tao na tumanggap na sa Panginoon. And the reason why you can walk in this faith, listen, bakit hindi mo na kailangan patunayan pa sarili mo? Kasi number one, you are already rooted. Alam niyo, nabanggit ko na ito, rooted, built up, established, and abounding in thanksgiving. Lahat po yan participle sa Greek language. And you can understand the time of action
para maintindihan mo yung ano bang mangyayari, ano bang epekto nito. Halimbawa, no, walk is the main verb, present imperative. Ibig sabihin, every minute of your life, kailangan namumuhay ka na katulad ng pamumuhay mo ng isang Kristiyano. Kitang-kita sa iyo sa salita ng Diyos. Inaisa sa buhay mo, bilang tatay, bilang asawa, whatever. Yung rooted, participle in perfect tense, na unang nangyari bago ka nakapaglakad. Nasusundan niyo ba? Hindi ba grace ang tawag doon? Ibig sabihin, kaya ka Kristiyano, kaya mo nagagawa yung pagiging mabuting tao, hindi dahil mabait ka. Hindi dahil lang nagbabasa ka ng Bible. Kaya ka nakakaparinig ng Panginoon, hindi dahil magaling ka mag-memorize. I mean, nakakatulong yon. Pero ang sabi dito sa Scripture, rooted ka na eh. Hindi ka pwede maglakad pag hindi ka rooted. Therefore, dapat hindi mo sinasabi, maging rooted ka. Hindi, pag nakay Kristo ka na, rooted ka, kaya ka nakakapaglakad. Hindi mo ba ang sarap pakinggan nun? Sabihin niyo po sa katabi niyo, pwede ka pala maging mabait. Yung iba talagang, ang bilis eh. Magbago ka na. Hindi, pero tama eh. May pag-asa ang lahat. May experience mo abundant life. Ano pa daw? Ang sabi dito, rooted, built up in Him. Yung improvement mo sa buhay, alam niyo ba yung participle dyan, yung voices, it's in passive voice. Someone is doing it for you. Alam niyo, isa sa mga narinig kong mga malungkot pag may mga conflict sa church, yung pride na lumalabas sa isang bibig ng Kristiyano, yung mga pag sinasabi nilang, matagal na ako dito eh. Matagal na ako nagsiserve, alam ko na lahat. Patay ka. Dali ka dun. Kasi hindi ka lumago dahil matagal ka, pero meron someone is doing it for you. Are you following? Even yung faith. Yes, God is allowing you to experience trials, testings. I'm sure if I would ask everyone here, marami kayong kwento kung paano naging tapat ang Diyos sa buhay ninyo. Paano kayo pinagaling? Paano kayo binago ng Diyos? Paano kayo patuloy na pinapalakas yung mga milagro ng buhay nyo na nagmumula sa Diyos? And yet, more than the experience, ang sabi dito ni Apostol Pablo, ganun din, passive, present. Lumalago ka kasi may gumagawa nun para, yun yung founded sa Panginoon. At ang isang Kristiyano na rooted, naglalakad, alam niyo po kung ano lang yung active dito na participle? Abounding in thanksgiving. Abounding in thanksgiving. Kamusta po kayo? Sa lakad niyo sa Panginoon. Pag ikaw ba nananalangin, nakakapagpasalamat ka pa rin ba? Kasi yun yung kakaiba nun eh. Pag founded ka, naiintindihan mo, grace lang pala lahat. And you're saying that not because you want to use it as a license to do everything you want, but you are acknowledging the grace of God simply because everything that you are doing now is out of gratitude. And ang isang tao na punong-puno ng pagkapasalamat, excited yan palagi. Tama ba? Kami ng asawa ko, minsan may mga tinuturuan kami mga kamag-anak na mas bata eh. Di ba, meron yung mga, minsan mga kaibigan siguro, ka-church or katrabaho na pag binigyan mo, ayaw mag-thank you. Yung nahihiya ka, ikaw na nagbigay, ikaw pa mag-thank you. Yung kasi gusto naman turuan eh. Pero makikita mo rin yung mga taong natutulungan mo na thankful talaga. Di ba, makikita mo yung excitement, yung pag-alaga, pag-ingat, yun po yung sinasabi dyan pag rooted ka. Pag founded ka sa Panginoon, sa Kanya ka nakaangkla, yung kumpiyansa mo, whatever it is, ang sarap maging Kristiyano. Kasi hindi mo ikukumpara yung sarili mo kung kaninong D-group ka. Kung anong ginagawa mo ngayon. Hindi mo pwedeng sabihin, si Brother Julius, mas banal yan. Hindi. Lahat tayo pantay-pantay lang. May lakas ng tawa ng sister dito. Joke lang po. Diba? Tama naman, hindi naman talaga ako mas banal. Pantay-pantay lang. Hindi ka na magiging mahiyain.
Kasi alam mo yung value mo. At makakapagtapos ka, kasi rooted ka eh. Kahit anong dumaan na bagyo, kahit na anong dumating na pagsubok, sakuna sa buhay mo, makakapaglakad ka. Susundan ho ba natin? Hindi dahil marami kang alam, pero bago ka maglakad, rooted ka, and habang pinapatuloy mo yung paglakad, nagbabago ka, tumataas yung pananampalataya mo at patuloy ka nagpapasalamat. So maganda maging practice natin yun, no? Ganun palang itsura nun, pagka-founded ka. And pag yan, inilabas mo na. Kasi nga minsan, paano masasabi, Brother Julius, na ang isang tao founded talaga kay Kristo? Si Kristo ang pundasyon, yung gospel, yung kaligtasan. Simple lang. Ang tunay na tao na nakakasa, okay, nakapundasyon ang Panginoon sa buhay niya, alam niyo kung ano? Mahal niya talaga yung Diyos at mahal niya yung mga kapwa niya nakapaligid sa Kanya. Kung ang pundasyon mo ay yung mga doktrina na mga pinag-aaralan mo lang, dahil gusto mo lang magkaroon ng head knowledge, ako tinatanong ako pala, ano bang ginagawa mo pag nakaka-encounter ka ng ganon? Una, tinatanong ko, pag may mga nakikipag-usap sa akin, kamusta yung quiet time mo? Kamusta yung time mo with the Lord? Kamusta ka sa pagmamahal mo sa mga magulang mo o sa kapatid mo? O sa asawa mo? Alam niyo, ang dami ko na hong nakilala na maraming alam sa Bible. Na hanggang dun lang talaga. Kasi yun yung naging pundasyon eh. Hindi yung relasyon sa Panginoon. Eh nakakalungkot, no? Yung conference na pinanggalingan ko, ito lang, kahapon sa Clark. Pastor Ryan Escobar, sinasabi niya, meron siyang tinuro doon na may apat na reason bakit yung mga nag-full-time na pastor sa Amerika, nagfo-full ka agad sa kasalanan. Yung lahat ang nagsabi, kumpiyansa, alam niyo kung ano pundasyon nila? Yung fourth reason, lahat sila nagsabi, kung di ako nagkakamali, hindi ko alam kung 800 plus or whatsoever, or 200 plus na in-interview yung minister. Lahat sila nagsabi na hindi ako babaksak sa ganyan, sa immorality. Kaya nga tanong, nasaan ang kumpiyansa mo? Sino ang pundasyon mo? Kung malungkot ka ngayon, wala kang gana, evaluate mo yung puso mo. Kasi kung ang pundasyon mo si Kristo, ang sarap pabuhay. Ang sarap maglingkod. Hindi ka magbibilang ng ilang ba yung ginawa mo sa Panginoon kasi alam mo, lahat ng ginagawa mo, binabalik mo lang para sa Kanya. So if you want to continue in this kind of lifestyle, next thing that we need to do is to build for eternity. Ang sabi ho dito, di ba? Now, if any man builds on the foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, each man's work will become evident. For the day will show it because it is to be revealed with fire. And the fire itself will test the quality of each man's work. Now, it's better to understand para mas maintindihan natin bakit nga ba pinasok yung metaphorical words sa konteksto ng pagsusulat na to. Remember, ang context nito, pinanggagalingan po ni Apostol Pablo sa sulat na to, yung mga unang mga chapters. They are talking about wisdom. Putting their confidence to the people who have been ministering to them. And biglang pumasok na, sabi ni Apostol Pablo, kung kayo, diba, mayroon kayong itinatayo sa templo ng Diyos, yung mga tao, yung mga believers, if you want to build for eternity, make sure ito yung gamit ng material because there will be testing. So having the connection of wisdom and yung knowledge sa mga naunang chapters, it's safe to say na ang encouragement dito ni Apostol Pablo sa atin is if we want to build for eternity, founded tayo kay Kristo pero yung buhay natin, gusto nating itayo, diba? Yung gawan hanggang sa magwakas. Kailangan ho, salita ng Diyos ang materyales na ginagamit po natin sa ating buhay. Why did I say that? Tingnan niyo ho,
Proverbs 2:1-5. Ang sabi dito, "My son, if you will receive my word and treasure my commandments within you, make your ears attentive to wisdom, incline your heart to understanding. For you, if you cry for discernment, lift your voice for understanding. If you seek her as silver and search for her as for hidden treasures, then you will discern the fear of the Lord and discover the knowledge of God." Another Proverbs, ang sabi dito, bakit importante yung word ni God, yung tunay na wisdom that will really last for eternity. How blessed is the man who finds wisdom and the man who gains understanding. For her profit is better than the profit of silver, and her gain better than the fine gold. She is more precious than jewels, and nothing you desire compares with her. Last, take my instruction, not silver, acknowledge rather than choicest gold. For wisdom is better than jewels, and all desirable things cannot compare with her. Now, Paul was just encouraging the people in Corinth. Si Lord yung pundasyon, kaya dapat yung materialis na ginagamit mo, salita ng Diyos. At pag sinabing salita ng Diyos, dapat tamang pag-aaral ng salita ng Diyos. Nasusundan niyo po ba yung sinasabi ko? Kasi pag panag-usapan natin yung hermeneutics, marami pong klase niyan. Most of the time, di ba, nagiging egocentric yung pag-interpret natin sa Bible. Ano pong ibig ko sabihin? Sa mga babae po dito na single, pwede po bang itaas yung kanang kamay niyo? Mga babaeng single po. Sige, papatutukan ko po kayo ng camera. Hindi, biro lang ho. Pakibabaho. Sino sa inyo ang naka-receive na ng ganito? Lumapit sa inyo, single din, ka-church natin. Sabi niya, "Sister, alam mo, nag-devotion ako kanina. Sabi ni Lord, ikaw daw mapapangasawa ko." Bakit? Kasi nasa root ako, diba? Ikaw si Ruth, diba? Alam mo yun, parang pinipilit. No, alam niyo, yung mga wood, hay, and other, yung mga sinabanggit kanina materyales, madaling madampot yan eh. Nasusundan niyo ba ibig ko sabihin? Madaling madampot yan. Pilitin mo lang yung interpretation ng Bible, isubukan mo i-apply sa buhay mo, tingnan mo, pagka mali, delikado. At pag patuloy kang namumuhay ng maling pagkakaintindi sa Biblia, pwede kang mauwi sa kulto eh. Sa totoo lang ho. And you will be tested, even the principles in life. Diba, marami mga nagtuturo minsan, kaya ka may sakit kasi makasalanan ka. Kaya ka nakunan kasi masama ka bago ka nag-asawa. I mean, yung sakit pwede yung maging consequence, but it's not always the case. Sa Job nga po, hindi sinagot bakit nangyari. Ang sabi lang ni Lord kay Job, "Nandito ka ba nung nilikha ko na yung mundo?" And sa dulo, praise the Lord, makakapahinga kami sa'yo. Kaya nga dapat po sa atin, if you want to build for eternity a life, dapat po yung Biblia, hindi lang po natin binubuksan pag linggo. Basahin niyo po, araw-araw. And you take it by heart. Kasi ayan yung gusto sa atin ng Panginoon na maging materyales, yung salita niya. Ang gusto ko lang po maintindihan ninyo, pagka ikaw build ka for eternity, materyales mo, Biblia, anong sabi sa Philippians 4:8? Doon mo itutok paano yung what is good? Yung kalooban ng Panginoon. Money, it will follow. Sabi sa Bible, ang tatay mo na nasa langit, siya ang naglikha ng lahat. Kung napapakain niya yung ibon, ikaw pa ba? Kung napapakain niya ng feeds, yung gusto mong spam o ham, o chicken, o pork chop, parang gutom na ako. Diba? Bibigay ni Lord dyan eh. Sabi nga sa Matthew 6, diba? Kung yung closet ni Solomon, hindi pwede ikumpara kung paano binibihisan ng tatay natin sa langit yung kapaligiran. Bakit ka mag-aalala? Kaya if you want to live an opposite life, spend time. Ang mga ginto, pilak, hinuhukay po yan. Hindi yan katulad ng mga kahoy at mga tuyong damo na pwede mong makita sa bakuran. Yung sinasabi din ni Apostol Pablo eh, kung tatayuan mo man yung pundasyon, at gusto mo na magandang materyales, bigyan mo ng oras to.
Basa tayo. Diba? Do personal studies. Attend po kayo ng small group. Alam niyo ho, yung community, binigay po yan ng Panginoon para lang at least, hindi lang sa makapag-share ng encouragement, para mabangga din natin yung mga nadidiscover natin sa Bible kasi we have one spirit eh. Pag wala kang accountability, basa ka ng basa, hindi mo to nababangga sa ibang Kristiyano, sa iba ka mapupunta. And I encourage everyone, if any man's work which he has built on remains, he will receive a reward. If any man's work is burned up, he will suffer loss. But he himself will be saved, yet so as through the fire. Do you not know that you are a temple of God and that the Spirit of God dwells in you? If any man destroys the temple of God, God will destroy him, for the temple of God is holy, and that is what you are. Now, why we need to have this material in our lives? Nung naging Kristiyano na ho tayo, at nakilala natin ang Panginoon, hindi na po tayo Julius version 2 or Julius version 3.0. Si Kristo na po eh. Diba? And with that in connection, nabasa natin kanina, you need to know that you are God's temple. Diba kanina, binasa natin yan, and the temple of God is holy. Ang ibig sabihin lang yan, if you are founded in God, you want to live an opposite life. You have been set apart. Pag Kristiyano ka, hindi ka na pwede makiayon. Diba, favorite, illustration ng lahat ng preacher. Toothbrush. Hapon na po. Sino po hindi pa ba nagtutoothbrush ngayon? Taasan ng kilay. I'm sure we all know this. Diba, ang toothbrush, alam natin ang gamit niyan para sa ngipin ng may-ari. At ngipin niya lang. Bibig niya lang. Hindi yan pwede na dinadala mo sa opisina at sabihin sa'yo ng kumpare mo, Tol, ay, yung toothbrush ko, pwede mong pahiram mo sa'yo? Bababad ko na lang sa mainit na tubig. Hindi pwede. Hindi rin pwede na ginagamit mo sa ipin mo ng umaga, tanghali, gabi, tapos kinabukasan pang sapatos mo. Diba? Yung iba po sa inyo, nangingiwi na eh. But I just want to drive out a point here. Kung ikaw, templo ka na ng Diyos, at naiintindihan mo, na para sa Kanya ka na, binanal ka na ng Diyos eh. Bilang isang Kristiyano, tumayo naman tayo na may paninindigan. Minsan kasi sa sobrang lakas ng impluwensya ngayon at saka ng mga nambubuli sa mga Kristiyano sa online, takot tayo magsalita kung ano yung pinaniniwalaan natin. Minsan kasi kamag-anak natin yung dumadaan sa ganitong struggle at sitwasyon, ayaw natin sabihin kung ano yung tama kasi baka masaktan. Sabi nga ng isang pastor, ang pinakamasakit na mensahe yung gospel. Sipin mo, sasabihin mo sa tao, maiimpyerno ka kasi makasalanan ka kahit di siya naniniwala. Sa ating mga Kristiyano, tinawag ho tayo na mamuhay against the flow. We have been set apart. Inalis na tayo. Huwag ka matakot. Sabi dito, be a fool for Christ. Maging hangal ka para sa Panginoon. Listen, let no man deceive himself, but if any man among you thinks that he is wise in this age, he must become foolish, so that he may become wise. For the wisdom of this world is foolishness before God. For it is written, He is the one who catches the wise in their craftiness. And again, the Lord knows reasonings of the wise, that they are useless. So then, let no one boast in men, for all things belongs to you, whether Paul or Apollos or Cephas or the word of or life or death or things present or things to come, all things belong to you, and you belong to Christ, and Christ belongs to God. Ano nangyari doon, Julius? Ba't napunta tayo doon? God's temple, biglang don't be wise on your own eyes, be foolish. Lahat naman nasa iyo na. Alam niyo, yung mga Stoic philosophers kasi in this time, sinasabi nila, if you will be able to attain a certain wisdom, knowledge, lahat mapapasayo na. Nakukuha niyo ba? Kaya yung temptation ng mga tao sa lugar ng mayayaman, sa Corinth, yung temptation, kasi lagi nila nakikita eh. Isipin nyo na lang,
Yung desire for material things, nandyan palagi. Yung kapitbahay mo, parang linggo-linggo nagpapalit ng TV. Ikaw, pinipihit pa rin pag channel. Di ba? Linggo-linggo, ganda ng sasakyan. Ganda ng bagong gulong. Parang buwan-buwan nagpapapintura. Laging may... Nakukuha niyo ibig ko sabihin? So, sila ngayon, siyempre, diba, yung desire nila, hindi, gusto ko lahat. Para sa akin, gusto ko maging matalino. Ito, yung wisdom ng mundo, sabi dito, hindi mo na kailangan yon. Hindi mo na kailangan makipagkumpara. Hindi mo na kailangan makipagkompetensya. Kasi pag ikaw ay na kay Kristo na wala ka ng kulang, kasi pag nasa iyo ang Diyos, nasa iyo na ang lahat. Gusto ko lang pong iwan tong story na to, kasi kung naiintindihan mo talaga na sold out ka sa Panginoon, lahat ng napag-usapan natin, para sa Panginoon eh. Sabihin ko, lahat ng pangarap mo, lahat ng gusto mong marating, lahat ng gusto mong gawin, para sa Panginoon eh. Yun yung tinatawag nating hangal sa Panginoon. Naging hangal para sa Panginoon. Kasi sobrang in love mo kay God eh. Ang mundo ho natin, katulad ng Corinthians, madilim. Lahat po tayo tinawag para maging ilaw at asin. Sana ho piliin po nating mamuhay ng salungat sa takbo ng mundo. Para sa kadakilaan ng Diyos at para mas marami pa makakilala sa Kanya. Tumayo po tayong lahat. Manalangin po tayo. Lord, muli maraming salamat sa pagkakataong ito na hinayaan niyo po kami na mapaalalahanan na ang panawagan niyo po sa amin ay unity, pagkakaisa, pag-ibig sa bawat isa, and at the same time, Lord, tinawag niyo po kami para mamuhay na hindi naaayon sa mundo ba't naaayon sa kalooban mo. Lord, pinapanalangin ko po yung mga kapatid kong Kristiyano. Nandito man o yung mga nanonood. Kung ngayon, sumasabay sila sa agos ng mundo, I pray, Lord, may you convict them and rebuke them. In Jesus' name. May you give them the courage and the desire to really make a stand. Makita po naming lahat na wag na po namin i-google yung oras namin sa pakikipagtalo, pakikipagtagisan ng talino sa kapwa Kristiyano. Para lang masabing mas magaling kami, pero makita namin, Lord, yung urgency. Every minute, every second, meron pong napupunta sa impyerno. Oh Lord, i-commission mo kaming lahat. Maging totoo na ikaw talaga ang pundasyon ng aming buhay at pananampalataya. Na lahat ng meron kami, gagamitin namin at ibubuhos namin ang aming buhay para sa iyo. At willing kaming maging hangal, Lord. Dahil ang pag-ibig mo sobra-sobra. Wala po kaming ibang pwedeng ibigay kundi ang buhay lang namin. Tulungan mo po kami, Panginoon. And I just pray for those people na wala pa sa inyo. Kayo po yung mangusap sa kanila. Ipuin niyo po, banal na Espiritu, ang kanilang puso. Maintindihan po nila at makita nila ang tunay nilang pagkukulang. Ang kanilang kasalanan na siyang naging dahilan at hindi sila pwede makapunta sa inyo. But ipakita niyo rin sa kanila, Panginoon, na kayo po ang maibigin at mabuting Diyos na bumaba dito sa lupa, nagkatawan tao, namuhay ng perpektong buhay, ipinako sa krus para sa aming mga kasalanan, namatay, inilibing pagkatapos ng 3 araw na buhay na magmuli. Kung sino maniniwala magkakaroon ng buhay na walang hanggan. O Panginoon, allow them to experience you so that they can start to live the opposite life for your glory. Bless every one of us. Use us all for your glory. In Jesus' name we all pray. Amen and amen. Maraming salamat po.